Hello po, ito ay preparasyon ng paggawa ng binungay. So, ito po ang process niya. Babad ng malagkit at magpapiga ng nyog. Tapos po, bumumutol sila ng kawayan. Pag naputol nila yung kawayan, ilalagay yan sa yung malagkit sa kawayan. Habang nilalagay nila, tinatayo nila. Preparasyon na po para sa pagluto. Ang binungay po kasi ay isang tradisyon dito sa amin na ginagawa yan madalas sa Pasko. Parang yan po ang dinig kasi ng Pasko namin dito. Kaya ayun po, nagprepare kami na marami, tapos papamigay din namin sa mga kapitbahay o kaya pang dagdag handa ng Pasko. Kaya po nilalagyan nila ng kawayan ng malagkit sa kawayan. Tapos after that, gagawin nila ay lalagyan ng gata sa ibabaw. Bali ang pinakatubig po niya ay gata. So ayan po, sinasalansan nila. Habang sinasalansan nila ay may mga kahoy nang nakahanda rin para sigaan mamaya. So far po, yan, may mga dahon din sila ng bayabas para pantakip sa ibabaw. Yan po, nilalagyan na nila ng gata na may asin. Yung tamang timpla lang. Pero most likely, medyo maalat-alat lang kasi pag yung gata masyadong matabang naman, magiging matabang din ang lasa. So yan po, pinapakita ko lang kung paano gumawa ng binungay, pero matagal ang process po. It takes about 3-4 hours nalulutuin yan, at kailangan tama lang yung init or yung apoy, kasi kung hindi masusunog din yung kawayan. So, habang nilalagyan nila ng gata, nilalagyan nila ng dahon ng bayabas at saka sapal sa ibabaw para pag kumuluman, hindi siya matatapon all the way. At dagdag flavor din yan yung dahon ng bayabas o kaya dahon ng saging, pwede rin po. Yan po, ang ginagawa na nila ng kahoy sa gilid at tamang layo lang. Tapos dahan-dahan nilang ilalapit yan para maluto yung ilalim naman niya. Kasi most likely yung apoy nasa ibabaw lang. Pero pag nilapit na nila yon, later on, pag yung puro sigana or parang uling na, ayun po, maiinin yung binungay. So, yan lang po ang procedure, pero it takes about 4 hours. Yan na po yung product namin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye for now.